Jesus was in a constant battle with the religious leaders known as the Pharisees. Jesus challenged their religious authority by claiming to bring a message straight from God. One topic of disagreement was regarding wealth. The Pharisees had a saying, "Whom the Lord loves, he makes rich." They were of the opinion that wealthy people were blessed by God. Today we have a number of preachers who preach what's known as the prosperity gospel that essentially agrees with the Pharisees. Jesus taught a completely different perspective. Then he said to them, "Beware and be on your guard against every form of greed, for not even when one has an abundance does his life consist of his possessions." In the 12th chapter of the book of Luke, Jesus provided us with the parable of the rich fool to fully illustrate his teaching. In this parable, a wealthy young man had so much grain he didn't know what to do with it. After some deliberation, he decided to build bigger barns to keep the grain for himself rather than sharing it with those in need. As a result, this man ensured himself of wealth in this life, but his spiritual life was void of the good deeds that could reward him in the life to come. This proved to be a tragic mistake when the young man died unexpectedly. So is the man who stores up treasure for himself and is not rich toward God. Jesus taught that material needs are far less important than spiritual needs. The truth is, God is far more capable of supplying our needs than any amount of material wealth. Material possessions are trivial matters compared to our need to store up treasure in heaven by serving others. For life is more than food, and the body more than clothing. We've all seen those who have become slaves to their possessions. Jesus taught that we are far better off if we become slaves to God. As in much of his teaching, Jesus points to our heart, letting us know that what we treasure is a direct reflection of what's in our heart. Those who have turned their back on God spend much of their time fixated on material gain. Those who know God can be at peace when they put their trust in Him rather than their bank account. For all these things the nations of the world eagerly seek. But your Father knows that you need these things. But seek His kingdom, and these things will be added to you. Jesus makes it very clear that our best investment is in our service to God by serving others. Gaano ba kalaki ang pag-ibig ng Diyos? Hindi kayang sukatin. Sabi nga, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang anak, ang bugtong na anak niya, upang ang sino mang magtiwala, sumampalataya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi mapahamak. Napakataas ng pag-ibig ng Diyos. Hindi kaya nating arukin. Alam niyo po ba, doon sa krus ng Kalbaryo, nagtagpo ang kabanalan at pag-ibig ng Diyos. Kabanalan kasi, kailangan parusahan niya ang kasalanan. Dahil ang Diyos ay banal, tayo ay makasalanan, ang tao ay makasalanan. Kaya, ibig sabihin, kailangan parusahan niya. Hindi konsentidor ang Diyos. Kailangan parusahan niya ang kasalanan. Pero, imbis na tayong parusahan, binigay niya yung kanyang anak na pinarusahan
nagdusa sa krus. At pinadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Makasalanan pa lang tayo, namatay ang kanyang anak para sa atin. Kaya nga dakila ang pag-ibig ng Diyos. Sa bagong tipan, the message is the cross. The message is the love of God. Amen. Hindi na tayo hinahatulan ng Panginoon. Kundi ang covenant niya sa atin ay grace, biyaya. Hindi dahil nasunod natin ang kautusan, dahil hindi natin kayang sundin ang kautusan. Kaya pinarusahan si Kristo dahil sa atin. Siyang naging sumpa upang tayo makalaya sa sumpa ng kautusan. At sinunod ni Kristo ang lahat ng utos ng Diyos para sa atin. Hindi naman niya sinunod pa dahil sa Kanya para sa atin. Dahil kung wala makakasunod sa utos ng Diyos, paparusahan ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya purihin ng Panginoon, pasalamatan natin si Lord, itaas natin ang ating mga kamay. Pagbulay-bulayan natin ngayong umaga ang pag-ibig ng Diyos na napakadakila. Purihin ka, dakilang Ama. Napakadakila ng pag-ibig mong inuukol sa amin. Panginoon, bagamat hindi kami karapat-dapat dahil kami lahat ay makasalanan, pero binigay mo ang anak mong si Jesus upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan at manahin namin ang kalangitan. Amang Diyos, salamat po, Panginoon, sa katotohanan na makasalanan pa lang kami. Ibinigay mo ang bugtong mong anak na mamatay sa krus para bayaran ang kasalanan ng bawat isa sa amin na hindi namin kayang bayaran. Panginoon, hayaan mo po na ang pag-ibig mong ito ang tunay na lumukob sa aming mga buhay. Saan man kami naroon sa araw-araw. Ipaalala mo po, Panginoon, ang dakilang pag-ibig mo. Lalo na kung dumadaan kami sa matinding pagsubok, minsan naiisip namin na parang hindi na kami iniibig ng Diyos. Hindi po. Lord, salamat po sa lahat ng panahon, inibig mo kami. Panginoon, pinatawad mo kami. Lord God, kilala mo kami bago pa man lalangin ang sanlibutan. Pinagtampulan mo kami ng pag-ibig mo. Panginoon, kaya nagpapasalamat kami mula sa aming puso na kami inibig mo, Panginoon, bagamat hindi kami karapat-dapat. Hindi kami entitled sa anumang biyaya mo po, Panginoon. Salamat po, Lord God. At ngayong umaga, nagpapasalamat kami na kami po, Panginoon, ay dininig mo. Tinanggap mo ang aming mga pagpupuri, tinanggap mo ang aming mga pag-awit, tinanggap mo ang aming pagsamba. Kaya naman, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang lahat. Sa iyo lamang ang kaluwalhatian, walang matira sa amin, Panginoon. Lord God, dahil buhay kayong Diyos, kayong lumalang ng langit at lupa. Wala kayong kaparis, wala kayong katulad, Lord God. Pinupuri namin kayo. Kayo ang aming Panginoon, kayo ang aming tagapagligtas, kayo ang aming buhay, at kayo ang lahat-lahat sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat. Salamat sa Panginoon at binigyan na tayo ng mensaheng kakainin natin ang ating espiritu sa araw na to. At nais kong
ituloy ang series natin tungkol sa pagkakaloob o paghahandog. Amen? Ang nais kong daling mensahe ngayon ay, ano-ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo kapag naghahandog ka ng tama sa Kanya? Ano-ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo kapag naghahandog ka ng tama sa Kanya? Alam niyo po mga kapatid, merong magandang bagay na ginagawa ang Diyos sa naghahandog ng tama sa Kanya. Yun ang dapat nating tandaan. Bahagi ng pagsamba natin sa Diyos ay ang paghahandog ng pagkakaloob sa Kanya. Inihandog natin sa Kanya ang ating mga first fruits o unang bungal, lalo na't kung dumarating ang buwan ng Enero o kung halimbawa binigyan tayo ng bagong trabaho, inihandog natin yung unang sweldo natin. Bahagi yung bunga para sa mga lingkod ng Diyos. At tuwing araw ng linggo, yung ating mga ikapu o tithes para sa pangangailangan church. At kasama din ang ating mga offerings tulad ng pledges o mga pangakong handog, mga benevolence offerings para sa mga nangangailangan, tinutulungan natin. At mga mission offerings para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Yun ang pagkakaloob na ginagawa ng isang Kristiyano sa Bagong Tipan. At sa Bagong Tipan o New Testament, ang paghahandog na ginagawa natin ay sa pamamagitan ng ating mga perang kinita. Sabi nga sa unang Korinto chapter 16 verse 2, sa bawat linggo, ang bawat isa sa inyo ay maglaan na ng halaga ayon sa inyong kita at ipunin ninyo ito. Na bakit gusto ng Diyos na ihandog natin ating mga pera sa Kanya bilang pagsamba? Yun ang katanungan. Malaking katanungan sa atin. Marami na tayong natutunan tungkol sa paghandog. At isang mahalagang natutuhan natin ay pinararangalan natin ang Diyos. Sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 10, pinararangalan natin ang Diyos sa pamamagitan nito. Pero ang hindi natin alam, ulitin ko, hindi natin alam, may ginagawa maganda ang Diyos sa atin kapag tayo ay naghahandog sa Kanya. May ginagawa ang Diyos sa atin kapag tayo naghahandog sa Kanya. Tayo ang higit na nangangailangan. Dahil hindi naman kailangan ng Diyos sa mga handog natin. Tayong higit na nangangailangan. Kadalasan, ine-equate natin ang ating paghandog sa mga blessings. Halimbawa, kabuhayan, pera, mga tinatangkilik natin. Halimbawa, pag-iingat, kalusugan na ating tatanggapin. Pero ang hindi natin alam, may ginagawang maganda ang Diyos sa karakter na nakakaloob sa Kanya. Ulitin ko, may ginagawang maganda ang Diyos sa karakter na nakakaloob sa Kanya. Ano-ano magandang ginagawa ng Diyos sa iyo kapag ikaw ay naghahandog sa Kanya? Yun ang ating tatalakayin sa umagang ito. Una, ikaw ay pinalalaya niya sa pagkaalipin sa kayamanan. Sabi sa Mateo chapter 6 verse 24, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Anong ginagawa ng Diyos sa atin? Ikaw ay pinalalaya sa pinaka-imposibleng bagay.
Diyos dito sa Pilipinas. Kaya na-realize ko, tsaka ang hirap noon, biro mo, ang layo ko sa pamilya. Lumalaki yung aming mga anak. Wala ako sa piling nila. Nagkaroon ako ng self-reflection. At alam niyo po ang nangyari. May patuto ko po. Yung anak kong panganay at yung babae namin, kumuha ng entrance examination sa MIST, sa Marikina Institute of Science and Technology. Nakapasa. Alam niyo po doon sa MIST, pag nag-aral ka, libre. Walang bayad. Kaya nung nandun ako, nung inaayos ko na yung mga papers nila, may opisina doon yung PTA, yung Parent Teachers Association. Dahil pag isa, dalawang anak mo, 20 pesos lang ang babayaran mo na PTA fee. Tapos, nung tinawag yung pangalan ko, sabi ko, dalawa yung anak ko na nandito nag-aaral. Alam mo yung babae, tumayo doon sa gitna ng maraming tao. Kinamayan ako. Sabi, napakapalad niyo, mister. Ang hirap pumasok dito sa MST. Pero kayo, dalawang anak niyo nakapasok. Alam niyo po, purihin ng Panginoon, modesty aside, yung anak namin babae, number 8 sa entrance examination. No? Nakapasa sila pareho. Kaya 4 na taon nag-aral yung anak namin sa MIST na walang bayad. Pinoproblema namin nun kung anong babayaran namin sa kanilang tuition fee. Pero yung pala may nihanda ng Panginoon. Dahil hindi ako nagpaalipin sa dolyares. Hindi ako nagpaalipin sa kayamanan. Tama pala. Pag hindi ka nagpaalipin sa kayamanan, ang Diyos ang bahala sa iyo. Ang Diyos ang bahala sa buhay mo. Hindi ka pa nananalangin, sinasagot na ng Panginoon ang panalangin mo. Amen po ba? Hindi ba? Yes, all-knowing. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya nga, tuwan-tuwa kami, nakapasok yung dalawang anak namin. So, 4 na taon nag-aral yung panganay namin at babae namin dun sa MIST. Walang bayad. Biruin mo, 4 na taon, walang bayad. Magkano tuition fee, buwan-buwan, kapag sa private ka nag-aral. Di ba? Hindi lang yon. Maano ko pa. Nung si Morris, gagraduate na ng elementary, ayan si Morris, pinakuha siya ng scholarship sa Board of Trustees. Tama ba, Morris? Board of Trustees? Board of Trustees scholarship ng Roosevelt dito sa Montalban. Nakapasa yung anak namin. Kaya 4 na taon na naman, walang bayad sa eskwela yung anak namin. Amen. Yun ang kabutihan ng Diyos kapag hindi ka nagpaalipin sa kayamanan. Dati, problematic ako, kaya gusto ko nga mag-abroad Iiwanan ko yung pamilya ko Iiwanan ko yung gawain Babaliwalain ko yung pagdalo-dalo sa church Pero nung inuna ko ang Panginoon, bahala ang Diyos pala sa buhay namin. Amen. Kaya yun ang magandang, sabi ko nga kaninang umaga Lord, salamat po Panginoon sa mga ginagawa mo yung himala sa buhay namin, na may papatotoo ko sa mga kapatiran. Amen po ba? Alam niyo po, sabi sa Filipos chapter 2, verse 12 and 13, sikapin ninyong ikapamuhay ang kaligtasang tinanggap niyo. Kapag tumanggap ka ng kaligtasan, dahil nagtiwala ka kay Kristo, hindi ka nagtiwala sa relihiyon o sa mabubuting gawa mo. Sabi nga, sapagkat ang Diyos ang siya nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod ang kalooban niya. Inilagay ng Panginoon ang pagnanais, pagnanasa sa puso ko, na paglingkuran namin siya. Hindi ako mag-abroad, hindi ako umasa sa dollar, hindi ako umasa sa kikitain ko sa abroad. Alam mo, kapag naligtas ka, kapag ilalagay ng Diyos ang pagnanais sa puso mo, na ikaw hindi na magpaalipin sa mga kayamanan dito sa lupa,
Dahil ang kayamanan mo ay ang Diyos na buhay. Yun ang pinakakayamanan mo. Ang Diyos na buhay na tumutugon sa lahat ng pangangailangan natin. Hindi siya nagkukulang. Sobra-sobra siya. At imagine ninyo, nung graduate si Morris, pati yung anak namin, hanggang college may scholarship siya. May tinatanggap yung anak namin babae na pera galing sa isang Bible Foundation. Buwan-buwan may tinatanggap. Tapos si Morris may scholarship din. Kaya sabi ko, purihin ang Panginoon, napakabuti ng Diyos. Hindi natin mahihigitan ang pagkakaloob ng Panginoon sa atin. Kung uunahin natin siya, hindi tayo magpapaalipin sa kayamanan dito sa lupa. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, ikaw, turo mo. Ikaw, huwag kang magpaalipin sa mga kayamanan dito sa lupa. Sige, palakpakan ng Diyos. Pangalawa, puntos natin ngayong umaga. 3 points lang naman ito, maigsi lang. Ikaw ay pinalalaya niya hindi lamang sa pagkayamanan, kundi ikaw ay pinalalaya niya sa pag-ibig sa salapi. Sabi sa unang Timoteo chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. At in line dun sa talatang yon, sa ikalawang Timoteo chapter 3, verse 1 to 5. Ngunit unawain mo ito na sa muling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian o kahirapan. Magiging mahirap ang ating panahon. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili at maibigin sa salapi. Mayayabang, mga pagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, mayniti ng ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. Alam niyo ba, kaya magulo, kaya kapigatian ang ating huling araw, dahil ang mga tao, imbis na ibigin ng Diyos, inibig nila ang salapi, na ugat ng lahat ng kasamaan, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Si Pablo na apostol ay nagpropesiya ng mga sa huling araw o araw na malapit nang dumating ang Panginoon Hesus. Naniniwala ba kayo na malapit na dumating ang Panginoon? Ito ay magiging mapanganib sa mga araw dahil puno ng kapigatian dito sa mundo. Ano ang dahilan? Dahil ang mga tao sa halip na maibigin sa Diyos, ay magiging maibigin sa pera na ugat ng lahat ng kasamaan. Yun ang dahilan. Ang tao naging maibigin sa pera imbis na maibigin sa Diyos. Hindi ba? Nakikita natin? Hindi ba nagiging totoo ang mga ito? Bakit may mga scammer, may mga hacker, may mga illegal recruiter, may mga holdupper, may mga nanloloko ng kapwa. Bakit may mga pusher? Dahil minahal ng tao ang pera kaysa sa Diyos. Ang ugat ng mga kasamang binanggit ni Pablo mula verse 1 hanggang verse 5 ay pag-ibig sa salapi sa halip na ibigin ang Diyos. Naniniwala kayo? Kaya ganitong buhay natin dito sa lupa. Kaya ganitong sitwasyon ng mundo.
Dahil mas inibig ng tao ang pera kaysa sa Diyos. Pero nung magtiwala tayo, umangkas tayo kay Kristo para tayo ay iligtas ng Diyos, ibinuhos niya sa ating puso ang pag-ibig niya sa pamagitan ng Espiritu Santo upang ibigin natin siya at ang ating kapwa. Yun ang magandang balita. Sabi sa Roma chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Alam mo, tinanggap natin ang Espiritu Santo hindi para mag-speaking in tongues. Kaya natin tinanggap ang Espiritu Santo para ibigin natin ang Diyos. Di ba? Yun ang katotohanan. Speaking in tongues, nga na speaking in tongues, pero hindi mo naman mahal ang Panginoon. Kaya tayo naghahandog ng ating mga tithes, mga first fruits, at iba pang offerings dahil mahal natin ang Diyos. Iniibig natin ang Diyos. Di ba? Dahil ibinuhos na ang pag-ibig sa puso natin sa pamagitan ng Holy Spirit na tinanggap natin. Paano mo, ang tao, kapag hindi tinatanggap ang Holy Spirit, imposible na ibigin niya ang Diyos. Pero kapag tinanggap mo ang Holy Spirit sa puso mo, ibigin mo ang Diyos. At isang patunay na inibig mo ang Diyos, naghahandog ka sa Diyos. Di ba? Ang nagudyok sa atin ay ang masindi na pag-ibig natin sa Diyos dahil siyang unang umibig sa atin. You can just imagine, makasalanan pa lang tayo, namatay na si Kristo dahil sa atin, para sa atin. Isinulat na mga pangalan natin sa aklat ng buhay, noon pa man. Pinili tayo ng Panginoon. Kilala na tayo ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan. Pinagkalooban tayo ng Espiritu ng pag-aampon. Tagapagmana tayo ng buhay na wala hanggan, ng kalangitan. Di ba? Bakit hindi mo mamahalin ng Diyos dahil sa ginawa sa atin? Di ba? Kaya mo mahal ng Diyos dahil alam mo yung ginawa niya sa iyo. Bagamat hindi ka karapat dapat tumanggap ng mga yon, pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Di ba? Kaya nga, naghahandog tayo bilang pagtanaw ng utang na loob, pasasalamat sa Diyos. Kapag ang nag-uudyok sa iyo ay pag-ibig ng Diyos, hindi mo hahabulin o hindi mo hangarin na yumaman kahit sa anumang paraan at masira ang iyong patotoo at masadla ka sa matinding kapigatian. Alam niyo, nais kong ipatotoo sa inyo noong 1990s, nung dumadalo kami sa Makati, may nakasabay kami na isang basketball player. Kung natatandaan mo, Pastora, hindi ko nababanggitin kung sinong basketball player ito. Kasama namin na umattend ng Christian Growth Seminar. At pagkatapos ng seminar na yon, nagkainan sa restaurant, medyo parang naiinggit nga kami dahil ang dami nilang in-order na pagkain. Siyempre, dahil basketball player. Di ba? Kami konti lang ang pagkain in-order namin. Alam nyo, nakalulungkot. Sikat na basketball player ito. Pero, siya ay nabaril. Alam niyo kung saan nabaril? At namatay. Nabaril sa sugalan. Siguro dahil sa kanyang pag-ibig sa kayamanan, gusto niyang kumita na mas malaki. Nagsusugal siya. Kaya nabaril siya doon sa sugalan. Namatay siya. No? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo masasadla ka sa matinding kapigatian kapag inibig mo ang pera. No? Ewan namin kung talagang tunay na Kristiyano to. Hindi namin alam. Pero umattend ng Christian Growth Seminar. Sayang, sikat pa naman na basketball player. Magaling na basketball player. Pero natapos lang ang buhay niya sa isang sugalan. Dahil
Siguro sa pag-ibig niya sa salapi, gusto niyang kumita ng mas malaking pera, nabaril siya dun sa sugalan. Bahala na kayo mag-isip kung sinong basketball player ito ng PBA. Kaya nagpapatunay na hindi mo iniibig ang salapi. Ano nagpapatunay na hindi mo iniibig ang pera? Inihahandog mo sa Diyos ang bahagi ng iyong kinitang pera. Yun ang nagpapatunay na iniibig mo ang Diyos. Binabahagi mo sa Diyos ang kinita mong pera. Yung iyong first fruit, yung pinakamainam na bahagi. The best part. Yung iyong tithes, halimbawa kumita ka ng 10,000. Hindi mo panghihinayangan na 1,000 ang ibabalik mo sa Panginoon. Marami mga tao, pag medyo na malaki-laki na, nanghihinayang silang ibalik sa Panginoon. At yung mga offerings, hindi na ako mag-offerings. Naintindihan naman ng Panginoon yun . Alam mo, yun ang katunayan na iniibig mo ang Diyos dahil hindi mo iniibig ang pera mo. Amen? Sa Lucas chapter 10, verse 27, ito ang sabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, tapos buong lakas. Sabihin natin, buong lakas. At buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano mo ipapakita ang pag-ibig mo sa Diyos? Tulad ng sabi sa pinakadakilang utos, ibigin mo ang Diyos ng buong lakas. Hindi ba't para kumita ka ng pera, ginagamit mo ang iyong lakas? Amen? At ang iyong pera ay ginagamit mo pang tithes, pang first fruit, at pang offerings. Ikaw ay naghahandog sa Diyos ng iyong pera dahil pinalaya ka na sa pag-ibig sa pera. At higit mong iniibig ang Diyos kaysa pera mo. At alam mo na kapag inibig mo ang Diyos, higit pa ang tatanggapin mo sa Kanya. Naalala ko noong 1995, nung ako ay nasa Lord Mosai, ako ang chaplain at guidance counselor ng school. Naalala ko noon, nung linggo na yon, ang pera namin mag-asawa hanggang Friday lang. Pagkatapos ng Friday, wala na kaming pera, wala kaming gagasusin, wala kaming pambili ng pagkain. Tapos naubos pa yung gas namin. Para bang sabay-sabay . Pero ayaw namin galawin yung handog namin sa Panginoon. Di ba, Pastora? Ayaw namin galawin yung handog namin sa Panginoon. Kaya nagtiwala kami sa Diyos. Kaya nung Friday na yon, imbis na mangutang kami ng pera, kung pumunta kami kung saan-saan, humanap ng pera, nagpunta ako sa Lord Mosai at nagturo ako dun sa mga teachers. Kasi nagtuturo ako tuwing Biyernes ng hapon. Tinuturuan ko yung mga teachers. Nagba-Bible study kami. At pagkatapos namin mag-Bible study, biglang inabutan ako ni Ma'am Chris, yung pinaka-director doon ng sobre. Akala ko, inabot niya yung sobre sa akin, akala ko kung anong laman. Alam niyo mga kapatid, purihin ng Panginoon. Nung iabot niya yung sobre sa akin, alam niyo kung ano magkano? Binilang ko yung pera na nasa loob. 17,000. Ibig sabihin, in advance ng Lord Mosai, yung allowance ko. Kaya nga, kapag hindi mo iniibig ang salapi, higit pa ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Amen? Kaya sabi ko, Panginoon, Diyos kayo ng himala. Hindi namin alam kung anong gagawin niyo sa aming buhay. Kapag nagtitiwala kami sa inyo, kumikilos kayo.
Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip para doon sa nagmamahal sa inyo. Amen? Just imagine, wala na kaming pagkain, wala na kaming gas. Wala na. Pero, nung abutan ako ng sobra-sobra pang tinanggap ko para sa aming pagkain at para sa pambili ng gas. Ganong kabuti ang Diyos kapag tayo hindi natin minamahal ang pera. At isa pa rin may patutuko sa inyo. Nung pastor na ako, alam niyo po, yung dating church natin dito, yung Fellowship of the Good Shepherd, tuwing umaga, nagpupunta ako dyan, nakabike ako. Di ba? Kaya ako nagpupunta dyan, nagpe-pray ako. Nagpe-pray ako sa Panginoon. At alam niyo, nung one time, nung prayer time ko, biglang nag-ring yung cellphone ko. Sabi sa cellphone ko, Pastor, tawagan mo ako dahil may importante kong bagay na sasabihin sa iyo. Hindi ko naman kakilala yung taong yun. So ang ginawa ko, pumunta agad ako dito kay Mila Rossi, yung tindahan dyan dati, na may telepono. At tinawagan ko yung number na yun. Yung pala, yung babaeng yun, nung may kinasal ako noong 1997, nandun siya. Sabi niya, Pastor, hindi mo ako kilala, pero ikaw ay kilala ko. Sabi ko, bakit po? Bakit niyo ako pinatawag? Sabi niya, Pastor, yung kinasal mo noong 1997, yung kinasal kong yun, nung oras na yun, yung asawa niya may sakit. Pero, sabi ng babae sa akin, Pastor, yung may kinasal mo noong 1997, nagpadala ng pera sa iyo ng 10,000. Alam niyo po, ikakasal yung anak namin noong 2005. Kailangan ko ng barong. Nanghihiram ako ng barong doon sa isang pastor. Yung barong niya may mga mantika dito. Hindi ko naman pwedeng isuot yung barong ko dahil dito may punit. Sabi ko, buti papunitin ko ng dalawa para pantay. Sabi ko, Lord, paano gagawin ko? Dahil yung anak ko ikakasal yung panganay si Alain ikakasal Alam nga naman na pupunta ako, ako ang ama ng bridegroom pagkatapos ganun ang suot ko. Pero nung blines ako ng Panginoon ng 10,000 galing sa Amerika, nakabili ako ng barong, nakabili ako ng pants, nakabili ako ng belt. Sobra-sobra pa sa pangangailangan ko. Kaya ang Diyos ng himala. Kung tayo magtitiwala lang sa Kanya, hindi tayo pupunta kung kani-kanino. Ilalagak natin ang tiwala natin sa tao, sa mga politiko, sa mga mayayaman, kundi ang Diyos lang ang pinagtitiwalaan natin. Amen po ba? Ganong kabuti ang Diyos, ganon niya tayo kamahal. Amen po ba? Palakpakan ng Diyos na malakas na malakas. Ikatlo tuli na point natin. Ikaw ay pinalalaya niya sa lahat ng uri ng kasakiman. Una, pinalalaya ka niya na maging alipin ng kasalanan. Pinalalaya ka niya sa pag-ibig sa salapi. Ikatlo, pinalalaya ka niya sa lahat ng uri ng kasakiman. Sabi sa Lucas chapter 12, verses 13 to 15, sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, Guro, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa mana namin. Sumagot si Jesus, Kaibigan, tagahatol ba ako, tagahati ng pag-aari ninyo? Pagkatapos sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Ganun pala, ang buhay ng tao, ang buhay natin, ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari mo dito sa lupa. Hindi nasusukat sa dami ng pera mo, hindi nasusukat sa dami ng mga lote mo, hindi nasusukat sa mga dami ng kotse mo, hindi nasusukat sa dami ng mga alahas mo. Kundi, ang buhay ng tao
ay nasusukat na ikaw ay mayaman sa Diyos. Dahil nagtitiwala ka sa Diyos. At ikinento nga ng Panginoon yung mayamang hangal pagkatapos nito. Ang paghahandog sa Diyos ay nagpapatunay lamang na ikaw ay pinalaya na ng Diyos sa lahat ng uri ng kasakiman. Kapag naghahandog ka sa Diyos ng tama, pinalalaya ka sa lahat ng uri ng kasakiman. Alam niyo yung kasakiman sa Griego ay pleonexia. Sa English, ito ay avarice. Sa Tagalog, sobrang pagnanasa sa kayamanan. Gahaman. Dahil kung hindi ka naghahandog ng tama sa Diyos, hindi mo ibibigay sa Kanya ang nararapat. Halimbawa, magbibigay ka nga ng first fruit pero hindi mo binibigay yung pinakamainam na bahagi. Tama na yan. Di ba? O halimbawa, magta-tithes ka, dapat ang tithes mo 1,000. Dahil kumita ka ng 10,000, bibigay mo lang 200, 300. O hindi ka na mag-offering. Dahil sabi mo, naiintindihan naman ng Diyos yun pag hindi ako nag-offering. Alam mo ang ginagawa natin? Sasakimin mo ang Diyos dahil ayaw mong mabawasan ang pera mo. Sasakimin mo ang Diyos dahil ayaw mo mabawasan ang pera mo. At alam niyo ba na ang kasakiman ay katumbas ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lang yung sumasamba sa ribulto ni Bireng Maria o ribulto ng mga santo o ribulto ng Nazareno. Kapag sinasamba mo yung kayamanan, ginagawa mong Diyos. Ginagawa mo itong Diyos-Diyosan. Sabi sa Colossus chapter 3 verse 5, kaya patayin ninyo ang anumang kamunduang nasa inyo. Ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung palang kasakiman ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ang dinodiyos mo yung pera. Imbis na ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Ang security mo ang pera. Pag wala ka ng pera, hindi ka na mapayapa. Amen po ba? Alam niyo, nais kong basahin sa Aklat ng Mga Gawa ang isang pangyayari. Aklat ng Mga Gawa, chapter 4, verse 32 to 37. Nais kong basahin dito. Ang buong bilang ng mga sumampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian. Ganito ba talaga ang kalakaran ng church? Itinuturing natin na yung pag-aari natin, pag-aari ng lahat. Ganito ba ang kalakaran ng church? Alam niyo, dapat i-interpret natin sa tamang konteksto ang Biblia. Alam niyo bakit nangyari sa mga Kristiyano nung araw na ang ari-arian nila ay para sa lahat? Kasi nangaral si Apostol Pedro noong time na yun. At sinabi niya na malapit na dumating ang araw ng Panginoon. Kaya yung mga Kristiyano, nagtipon-tipon sila at inano nila na ang kanilang mga ari-arian, hindi kanila kundi pag-aari ng lahat. Ibig sabihin, parang tulong sa mga kapatiran. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus at sumakanilang lahat ang dakilang biyaya o grace ng Panginoon. Alam mo, kapag naligtas ka, nasa iyo na ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin ng biyaya, binibigyan ka ng Diyos ng kakayahan gawin ang mga bagay na sa sarili mo hindi mo kayang gawin. Amen? Yun ang grace. Binibigyan ka ng kakayahan ng Panginoon gawin ang isang bagay na sa sarili mo hindi mo kayang gawin. Kaya nga, ano nangyari? Sumakanilang lahat ang dakilang biyaya, grace ng Panginoon.
Walang sino mang naghihirap sa kanila, sapagkat pinagbili ng lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay at dinala ang pinagbilan ng mga ito. Alam mo pala kung nasa iyo ang grace ng Panginoon, pinalalaya ka mula sa kasakiman. Kapag nasa iyo ang grace ng Panginoon, pinalalaya ka sa kasakiman. Tingnan niyo yung mga Kristiyano nung araw, hindi sila naging sakim dahil nasa kanilang biyaya ng Diyos. At inilagay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sino man. Nakita nyo? Hindi sila naging sakim. Pinamamahagi nila sa pangangailangan ng kanilang mga kapatiran. Dahil sa pangangaral ni Apostol Pedro, malapit na dumating ang Panginoon. Kaya nagising sila. Gusto nilang tulungan ng bawat isa. Si Jose, isang Levitang tubo ng Cyprus, na tinaguri ang Bernabe ng mga apostol, na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob, ay nagbili ng isang bukid na kanyang pag-aari at dinala niya ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. So ibig sabihin, tinan niyo nagagawa ng grace ng Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi ba kayo nagpapasalamat na ibinuhos ng Panginoon ng grace sa atin? Na magagawa natin ang bagay na sa ating sarili hindi natin kayang gawin. Pero dahil sa grace ng Panginoon, magagawa natin ang lahat. Amen po ba? Ibinubuhos ng Diyos ang grace niya sa pamamagitan ni Kristo. Kapag nagtiwala tayo kay Kristo, binubuhos niya ang kagandahang loob niya sa atin. Yun ang ginawa sa mga Kristiyano nung araw sa Book of Acts, Aklat ng Mga Gawa. Kaya lang, maganda nga nangyari dito, pero nung sumunod na chapter, sa chapter 5, may masamang nangyari. Alam niyo kung ano masama nangyari? Alam niyo yung istorya ni Ananias at Sapphira? So, tunghayan natin. Tunghayan natin ang Gawa chapter 5. Meron namang mag-asawa na nagbenta rin ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Tatanungin ko kayo, ito ba yung mga Kristiyano? Yes, Kristiyano to. Dahil hindi sila magbibigay kung hindi sila Kristiyano eh. Di ba? Tumanggap sila ng biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya lang, ito ang nangyari. Subalit nagsabwatan ng dalawa at hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilan. So ibig sabihin, imbis na ibigay nila yung buo sa mga apostol, itinago nila yung iba. Naging sakim sila sa pera. Maraming mga Kristiyano ngayon pag magta-tithes hindi binibigay yung buong tithes. Amen? Ganon ka ba? Hindi mo ibinibigay ng buong tithes sa Panginoon? Pag hiningi ng Panginoon ng pinakamainam na bahagi ng first fruit mo, hindi mo ibinibigay ang pinakamainam na bahagi. Dahil nangihinayang ka. Sayang Ang laki-laki pa naman. Pag hiningi ng Panginoon ng mga offerings, hindi mo ibinibigay. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpapadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Alam mo pala, yung mga Kristiyanong ganun, na binabawasan nila yung kanilang pagkakaloob sa Diyos, yung ihahandog sa Diyos, nagpapadala sila sa udyok ng dyablo, hindi sa udyok ng banal na Espiritu. Amen? Sana nagmi-minister ito sa inyo. Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yun? At nang may pagbili mo na, hindi ba iyo na inyo rin ang pinagbilan? Alam niyo mga kapatid, ang pera o paghawak natin, may responsibilidad tayo. Nasa atin ang responsibilidad.
kung anong gagawin natin sa pera. Tinitingnan ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos kapag dinadaya natin siya. Nakikita ng Diyos kapag dinadaya natin, di natin binibigay ang buo. Di natin binibigay ang pinakamainam na bahagi. Alam ng Diyos. Nagpapadala tayo sa udyok ng kaaway. Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak at lahat na nakabalita sa pangyayaring yun ay pinagarian ng matinding takot. Mabuti na lang ang Panginoon nahabag sa atin. Yun nangyari kay Ananias, hindi ginagawa ng Diyos sa atin. Pero pakaiingat tayo. Dahil ang Diyos nagdidisiplina. Kung ang Diyos ay Diyos ng pagpapala, ang Diyos ay nagdidisiplina rin. Amen po ba? Sumunod. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya'y inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halagang pinagbilan ninyo ng inyong lupa? Oo, yan lamang, sagot ng babae. Pati yung asawa niya nagsinungaling. Anong ginawa ng Panginoon? Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ay isusunod nilang ilibing. Noon din nabuwal si Safira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya tinilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Alam nyo, may mahalagang leksyon nito mga kapatid. Sana magising tayo. Kung dinadaya natin ang Panginoon, hindi natin binibigay yung ating mga first fruit, yung mga pinakamainam na bahagi. O halimbawa, dinadaya natin siya sa mga tithes, sa mga offerings. Maging lesson sa atin ito. Pwedeng hamakin ng isang Kristiyano ang biyaya o grace ng Diyos. Tulad ni Ananias at Safira, bagamat nasa kanila na ang grace ng Panginoon, hinamak nila ang grace ng Diyos sa buhay nila at nagpatuloy sa pagkakasala. Tindin ninyo, hinamak ang grace ng Panginoon at nagpatuloy sa pagkakasala. Imbis na magsisi sa kanilang ginawa, tinago pa nila ang kanilang kasalanan. Imbis na ipagtapat nila sa Diyos ang kasalanan ginawa, tinakpan nila ang kasalanan nila. Alam nyo, yung dalawang yan, si Ananias at Safira, tatanungin ko kayo, ligtas ba sila? Pupunta ba sila sa langit? Tama si Pastor Andrew. Yung dalawang yan, si Ananias at Safira, pupunta sa langit. Dahil tinanggap nila ang Panginoon tumanggap ng biyaya ng Diyos Sila ay ligtas sa eternal consequence sa kanilang kasalanan. Dahil binayaran na ni Kristo ang kanilang kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Wala na silang pagbabayaran sa kabilang buhay. Pero, hindi sila nakaiwas sa natural consequence ng kanilang kasalanan. Alam niyo ang kasalanan, merong eternal consequence. Binayaran na ni Jesus ang eternal consequence ng kasalanan natin, mga Kristiyano. Doon sa krus ng Kalbaryo, siya naghirap, siya nagdusa, siya nagbayad upang tayo makalaya sa apoy ng impyerno. Pero kapag tayo nagpapatuloy sa kasalanan, katulad ni Ananias at Safira, aanihin natin ang natural consequence. Dito pa lamang sa lupa, didisiplinahin tayo ng Panginoon. Kaya mag-iingat tayo. Huwag natin bibiruin ang Diyos. Huwag natin bibiruin ang ating pagkakaloob. Akala natin hindi tinitingnan ng Panginoon ang pagkakaloob natin. Interesado ang Diyos sa pagkakaloob natin. Dahil may ginagawa siyang mabuti sa buhay natin.
kapag tayo nagkakaloob ng tama sa Kanya. Pinalalaya tayo sa pagkaalipin sa mga kayamanan, pinalalaya tayo sa pag-ibig sa salapi, at pinalalaya tayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Kaya huwag natin bibiruin ang pagkakaloob natin sa Diyos. Ibigay natin ang tama. At kung halimbawa, tayo man ay guilty, tinamaan tayo dito sa preaching na ito, aminin natin sa Diyos yung ginagawa natin. Dahil ang Diyos ay tapat at matuwid na tayo patatawarin niya kung aaminin natin na hindi tayo naging tapat sa ating pagkakaloob. Patatawarin tayo ng Diyos. Amen po ba? Nais ko magtapos sa isang keynote ni Watchman Nee, isang Chinese pastor. Ang pangalan niya Watchman Nee. Sana maintindihan niyo to. Halimbawa, ikaw ay may hawak na 10 bahagi. Aanuhin mo yung 10 bahagi kung may sumpa. E di mas mabuti pa yung ika-9 na bahagi na may blessing. Di ba? Mas mabuti pa yung 9 ang natira sa'yo, ibinigay mo yung parte ng Panginoon, pero may blessing. Kesa buong-buo mo tinanggap, pero may sumpa. May disiplina. Alin ang pipiliin mo? Mag-isip-isip tayo. Kaya nga sa ating pagkakaloob, ibigay natin ang the best sa Panginoon. At kung tayo man, halimbawa, ay guilty na hindi tayo nagkakaloob ng tama sa Diyos, tayo'y dapat aminin natin sa Panginoon yung ginagawa natin. Amen po ba? Tayong lahat ay yumuko. Amang Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. Hayag ang aming mga puso, wala kami may tatago. Panginoon, salamat po, kinausap mo kami ngayong umaga. At Panginoon, salamat po sa mga salita mo na naging salamin ng aming mga buhay. Nakita namin ang aming mga sarili. Panginoon, kung kami man ay nandaraya sa inyo, hindi namin ibinibigay ng tama ang aming mga ikapo, ang aming mga first fruit, o ang aming mga offerings. Lord, tulungan mo kaming aminin namin ito sa pamamagitan ng Holy Spirit. Magkaroon ng deep conviction sa aming buhay at ibigay namin ang dapat at nararapat sa inyo. Panginoon, ikaw ay tapat at matuwid na nangako na kung aaminin namin ang aming kasalanan, patatawarin mo kami at lilinisin mo kami sa lahat ng aming kalikuan. Mahabag ka, Panginoon, sa amin kung kami man ay hindi nagiging masunurin. Panginoon, huwag mo pong hayaan na aming pagbibigay ang magudyok sa amin ay takot, kundi ang magudyok sa amin ay ang masiding pag-ibig sa iyo. Dahil, Panginoon, sa ginawa mo sa buhay namin, Lord God, salamat po, Amang Diyos. At hayaan mo po na sa oras na ito, kami maghandog ng tama, Lord God, na nararapat sa iyong harapan. Salamat po, Amang Diyos. Amen and amen. So tumayo na po ang lahat. Huling linggo na po natin para maghandog tayo ng first fruit. Ibigay natin yung pinakamainam na handog. Hindi pa po ito tithes and offerings. Ha? First fruit lamang ito. Wala na po. Yung mga hindi nakapag first fruit o nakaraang linggo, open na ang pag-first fruit natin. Huwag natin mahalin ang kayamanan. Huwag tayong magpaalipin. Huwag natin mahalin ang salapi. At huwag tayong maging sakim sa Panginoon. Dahil ang Diyos, sobra-sobra ang pinagkakaloob niya sa atin.
Sige po, sino pa? Wala na. Ating ipanalangin, Pastor. Amang Diyos, tanggapin mo po ang pinakamainam na handog namin mula sa aming puso. Kaya namin ginagawa ito dahil mahal namin kayo. Hindi namin mahigitan ang ginawa mo sa aming pagliligtas, ang pag-ibig mo sa amin. Panginoon, salamat po. Ito nagpapatunay na hindi kami alipin ng kayamanan dito sa mundo. Hindi namin mahalan sa lapi. At pinalaya mo kami, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasakiman. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga ang mga handog na ito na pinakamainam, Panginoon. Salamat po. Naway maging mabangong samyo sa inyong trono ang aming mga handog na ito. Salamat po, Amang Diyos, sa biyaya mo, Panginoon, sa aming buhay, sa grace mo po at favor mo na makapaghandog kami sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.